So mayong buntag once again sa atong tanan. Ato ang isgutan karon no, inindot kayo ni naanta din na prepare pero gipakuan sa Ginoo kay nakita na ako karon nga mo pud ato mga pagpahinahang lanon. And then atong gi-mention dira ang immovable kay uso ba mga pagtayog karon, mga paglinog. Gitara-tan-aw na ako ang mga kaning simento, mga pusti-pusti nato, nasa mga gamay murag kana no, murag crack ba. Kay siyempre uyog-uyog man siya, mabiig kusog kay linog, di ba? So tanaw na po mga crack, nalay mga anak kay natural man na siya, namo ginay mo bagis-bagis nga crack. Pero importante wala ta na unsa, no? So salamat jud kay Ginoo sa atong topic karon, importante kayo ni is staying joyful, malipayon, immovable, di matarog, and faithful in the works of the Lord even in challenging times. Labi na sa atong panahon karon kay kapila na ta gipanglinog, kapila na ta gibagyuhan even sa Pilipinas, no? Nang linog gyud, grabe sunod-sunod gyud siya. So muna nga challenging tayo ato ang mga panahon karon. So kinahanglan magpabilin ta nga malipayon, joyful, faithful, and immovable ya sa buluhaton sa Ginoo. Alright, basahin sa nato nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Video. Walang ko nang ito ana lang dito. Nalagay ka na dyan. Wala na yung PowerPoint. Dali lang. Wala na tayo PowerPoint. Sige. Basahin sa ito nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56 to 58. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, He who gives us the victory, na gitagaan na kadaugan sa Ginoo through our Lord Jesus Christ. At mo ni ang sa New King James Version, tanaw nato ang sa Good News Translation. Let's i-compare lang nato ang iyang pagka okay, so sa New King James verse 58, therefore my beloved brethren, be steadfast. Ang steadfast dere, another word for steadfast kay faithful, no? Be faithful, be firm. And then immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor, ang atong mga paghago para sa bulaton sa Ginoo, dili daw mahimong kawang. Let's look at the Good News Translation sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56 to 58, no? Sa New Good News Translation death gets its power. Di ba? Ang kaganina sa New King James Version, death nagakuha ang iyang strength sa death is ang sala, o ang strength sa sin is the law. Dere, ang gigamit is power. Death gets its power to hurt from sin, and sin gets its power from the law. Ang law dira nakasabot na ta kay many times ako na ginadiscuss diri kanunay sugad pa sa una. Ang law nga ginamin dinhi is the Mosaic law, and the Mosaic law, and particularly the 10 commandments and its demands and regulations. Alright, ato na nang gibalik-balik diri kay. So every time mag-mention tag balaod kasabot na ta kung unsa na. Verse 57, but thanks be to God who gives us the victory, kadaugan, through our Lord Jesus Christ. So nay kadaugan tungod kang Kristo. Alright, sana to na masabtan. Now, kaning 1 Corinthians chapter 15, kung imong tan-awon ang context, it's all about the resurrection of Jesus. Importante kayo ni, nganong gimension ni Apostol Pablo ang victory dere, nganong naamay kadaugan diha kang Kristo. And when you look at the context, basahon nimo ang verse 1 hangtod na sa 55, imong tan-awon, gidiscuss ni Apostol Pablo dito kung unsay gahom or unsay advantage sa pag-resurrect ni Jesus. And because Jesus was resurrected from the dead, ang atong pagtuo dili kawang, dili sayang, nagtuo man ta sa iya, nagbanhaw man siya. Amen? So dili masayang. Unya natay victory kay ngano man kadaugan man to na resurrect si Jesus. But pasabot ang atong gituuhan, ang atong gidawat nga Ginoo manluluwas, tinuod siya, ang atong pagtuo sa iya dili kawang, dili useless kay ang atong gituuhan na banhaw gyud gikan sa minatay. So muna ingon si Apostol Pablo, there is victory through our Lord Jesus Christ. Next slide. So then, my dear friends, stand firm. So tungod kay natay kadaugan, so ang challenge ni Apostle Paul para sa taga-Korinto, including us today, my dear friend, is stand firm. Alright? Be and steady. Motong immovable kaganina. So yung tuguti nga mga circumstances sa atong kinabuhi, mga adversities, problemas kinabuhi, makatarog nato. Makatarog sa atong relasyon sa Ginoo, atong pagtuo sa Ginoo. And then keep busy. I like this word sa Good News Translation. Keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do
in the Lord's service is ever useless. I like this translation, no? Dili sayang, dili kawang ang atong pagserbisyo, pag-alagad, basta gibuhat nato na para sa Ginoo. Tanan, sa may mga pag-alagad sa Ginoo, tanan natong ginabuhat para sa iyaha, including atong trabaho. Naipangutana, diba? Next slide na, Jap. Sige, naipangutana, Pastor, nagatrabaho man ta, so mabisig yung taani. Alright? Now, sa reflection na ito, trabaho man ta, yung sila, trabaho man mo, busy na mo sa pagpanarbaho. Of course, nagtrabaho ta, unang-una, practically, para mabuhi ta. Natay mga pang-provide sa ato mga pagpanginhanglanon. Tama? Ikaduha, nagtrabaho ta, para mapuna sa Ginoo. Kay, ingon man sa Biblia, whatsoever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. As long as ang atong pagpanarbaho, ato nang ginabuhat para sa Ginoo, wag na siya problema. We do it for the glory of God yapon. Amen ba? Sana ato ana masabtan niya sa atong pagpanarbaho, nahimo mo nag-amping man ta, nahimo mabutang blessing sa atong mga ka-workmates nato, kita ako as teacher sa atong mga estudyante, kay ngano man para makita nila ang kalainan sa Kristohanon ug dili nga mga nagatrabaho ug kung unsay asa ka gibutang sa Ginoo. So sana ito na nasabtan nga. Even mabisita sa pagpanarbaho, okay lang na kay we do it for the Lord maghihapon. Ang atong master, atong tinuod nga boss sa pagpanarbaho, mao man ang Ginoo gihapon. Sana ito na masabtan. So nabisig gihapon ta sa, para gihapon sa Ginoo. Sana ito na masabtan. And of course, kinahanglan jud punta magtrabaho, kay napamanta diri sa kalibutan, nga mukaon pa man ta, so that's why katrabaho punta. Wa po ta tuloy sa Ginoo nga magtinapulan. Dili ibig sabihin nga nagtuo ta, nagsimba ta, nagdaig ta sa Ginoo, magtinapulan na. Wa po nagtudlo ang Ginoo na. That's why nagatrabaho ta. Now, balikan lang nato kadali ang statement ni Apostle Paul that says, the strength of sin is the law. No, ako nag-insulti ka ganina, the Mosaic law and its demands. Sige na ang demands, kung ma-remember ninyo, perfect obedience, perfect holiness, perfect righteousness, that none of us, wala yun except kay Jesus. Alright? Sana ato na masabtan. Now, ano yung man siya nga, ang kusog daw sa sala kay mo ang balaod. It means the more we become conscious with the law and its demands, the more we become susceptible, prone to commit sin by failing to obey the law. Kay wa man ligi maka-obey sa tuwa gyud kung muna tong balik-balik nato kanunay diri kung ang basis lang sa ato ang relasyon sa Ginoo, atong standing sa Ginoo, ang basis sa atong kaluwasan, balaod, fail gyud ta kanunay kay wa magay makatuman nato. In fact, katong tanan regulations and demands, perfect holiness, perfect righteousness, nya katong mga ceremonials, mga offerings nga ilang ginabuhat kay adto sa time ni Moses under the old covenant of law. Wa man ta maglisod man ta ato katulang daang offerings nga 5 ka buok, wa man tay daghang kuan kanang goat, wala tay daghang mga manok, pigeons, wala tay daghang mga bulls, wala ta ana maglisod ta. Alright? So that's why gi-fulfill ni Jesus ang balaod. Ug muna nga ingon si Apostol Pablo, kung maging law conscious ta, kanunay tang pilde, kanunay mo na'y kusog sa sala ang balaod. So for Vinyo, we can never fully follow and obey the law and its demands. Okay, next slide. Perfection, no? In obedience and the entire law, regulations and ceremonials, kato ingon na ganida, while ago, 5 offerings, sin offerings, burn offerings, mga halad nila kaniadto, pero gihimo ng usa ka halad ni Jesus sa book of Hebrews chapter 10. So ang atong tinuod o buhi nga halad mo si Kristo na once and for all sacrifice. Alright? Kana ilang ginabuhat kaniadto under the old covenant of law. Perfection and holiness wa man taan eh. Alright, si Jesus lang. That's why ingon ako ganina, he fulfilled the law for us. Matthew chapter 5 verse 17. Next slide. Yeah. That's why si Jesus ang nag-fulfill sa balaod ug sa tanang requirements and demands ni ini. Si Jesus ang nag-fulfill. Ganon siya man, kay siya ray qualified. Kay siya ray perfect, sinless si Jesus. Alright? O nasa iya ang perfect holiness, perfect righteousness, nasa iya. That's why He fulfilled the law for all of us. Kay kung wala, kitang tanan, may impyerno yuta. Kay walay ni isa sa tua, makaadtog langit. Can you imagine? Kay kung ang balaod lay hisgutan ang basis sa kaluwasan, wala ni isa sa ato ang matug langit. Why? Wala may ni isa sa ato ang makatuman sa balaod. Sa nato anang masabtan. And that's why today we are grateful, mapasalamaton ta to our Heavenly Father as the initiator. Mao'y nagdiskarte. O muna tinuod nga ni diskarte, di ba? Ang atong langit ng amahan in giver of the solution of our greatest problem nga mao ang sala. Tunglo sa balaod kung dili ta makatuman.
Kay ingon sa Biblia, tinunglo man ang tanan nga dili makatuman sa balaod. Ya kita matinunglo gyud ta kay di man ta katuman, that's why si Jesus iyang gi-fulfill. Ug ang everlasting punishment sa sala mo nang gi-fulfill ni Jesus ang mo na ang gibayaran ni Jesus, ang atong sala, ang tunglo sa balaod, ug ang everlasting punishment sa sala nga mao ang impierno. Kay dito kita paingon, pero gisulbad na kaato ang gracious nga Ginoo pinaagi kay Jesus si Son. Palapakan nato siya kanang kusog nga palakpak para sa iya. Can you imagine? So muna karon di na ka under sa sala, di na ka tinunglo sa sala o sa balaod. Nalabaw sa tanan, di na ka muadtog impierno kay ngano man gisulbad na ni Jesus tong problema. Amen. Sana ato na masabtan. Next slide ha. And then sa Galatians chapter 3 verse 10 to 14, very clear kay din sa New King James Version, for as many as are of the works of the law are under the curse. Oh, you see that? Works of the law. Ganong works man ang ginamin because they are referring to ceremonial laws o katong mga offerings, demands, katong ginabuhat, regulations, ginabuhat nila kaniadto. Nya, ingon sa diya are under the curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law, or the book of the law of Moses, particularly the 10 Commandments, which is an agreement between God and the Jewish people. Kaniadto niya, kung di na mo na mabuhat, they are under the law. Yan mo na sila kaniadto under the law, o kitapod karon kung di naman ginato na mabuhat, at so under the law ta, pero gisulbad na. Yan na to kaganina. Sulbad na ng Jesus. Now, verse 11, but that no one is justified, ma-declared no sin and innocent, mapasaylo by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith, yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. So sana ito na masabtan. Next slide, verse 13. Christ has redeemed us. Or very clear ha, giluwas na ta. Giredeem, girescued. Sa ubang translation, rescued us from the curse of the law. Klaro ha? So giredeem na ta, giluwas na ta, girescue na ta ni Jesus, giluwas na ta sa tunglo sa balaod. Sana ito na masabtan. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Nya quoted na from the Old Testament sa Deuteronomy chapter 27 verse 26. Di na to makita nga ang mga New Testament writers, even si Paul, very familiar sa Old Testament. Kay ang New Testament mo man na ang revelation or mo na kanang ang Old Testament mo na mga prophecies unya gi-unveil diri sa New Testament. Yung mga New Testament writers very familiar po sila sa Old Covenant of Law and Old Testament. Mo nang gi-quote na ni Apostol Pablo. Verse 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Kita to, and all that Jew believers around the world. Okay? So kita na kay mga hintil man ta. Gentiles means dili mga Hudiyo by blood. In Christ Jesus, that we might receive the promise of the Holy Spirit through faith in Jesus. Nya klaro kayo, through faith in Jesus, never through the works of the law. Klaro yun na. Never through the works of the law. Kaya ang nag-fulfill sa law, si Jesus man. So munang pagkita, pag ituon na to ato ang pagtuo kay Jesus, ang tanan niyang gibuhat dito sa cross, daw sama po nga nabuhat po para sa to. Nabuhat na po na to. Nakita po, naka-fulfill po ta sa works of the law karon because we are now one with Jesus and we are now in Christ Jesus. Nga mo ay nag-fulfill sa balaod. Sana ito na masabtan. Klaro yun na. That's why today, we can stay joyful. That's number 1 point na to. We can stay joyful in our Christian life. Makapabilin ta sa pagka-malipayon. Diya sa ito ang Kristohanong kinabuhi. Importante ba ng joy, no? Kaya dahan kay mga circumstances na makapawala sa itong kalipayon. Alright, mga problema, adversities, challenges sa kinabuhi na makapawala. Pero maka-stay joyful ta in our Christian life, immovable in our stand in conviction. Conviction means kanang ato ang paninindigan nga kanabang atong baruganan nga kung sa ang tama o sa gisulti sa Biblia sukad sa una atong nasabtan ug karon atong gibarugan. That's conviction. Ato ang pagtuo nya di ta matarog ana and steadfast, faithful in the works of the Lord, knowing that we are already redeemed. Naluwas na ta from the curse of the law, sin and hell. Wow, salamat yung kay Ginoo ana. So sana magpadayon ta sa maging malipayon, magpadayon ta nga immovable, ita matarog kay ngano man o maging faithful sa mga buluhaton kay giluwas na ta, giredeem na ta.
Sana ito na masabtan. Nya, klaro dito kaganina sa Romans 8:1, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So sirado ng impyerno para sa itong tanan, kay nanatag kay Jesus. Palapakan na ito ang Ginoo. Sana ito ang masabtan. Alright? So giredeem na ka. That's why stay joyful, stay faithful, stay immovable in the works of the Lord. Sana ito na masabtan. So para walay kusog ang sala, ato lang kuanan kay kadyot, no? Kay wala naman jud siya kusog sa atong mga kinabuhi, we should not be conscious with the law and its demands. Why? Nganong dili dapat naa na tay kasiguraduhan nga gipasaylo na ta sa atong mga sala. Amen ba? Pasaylo naman ta na natay kagawasan sa sala o guilt feelings kay kining sala say na makabahatag man ni guilt feelings sa to ano. Now say because of guilt feelings makapawala siya sa joy kalipayon nato usay. Pero always remember ipasaylo na ta sa Ginoo. Amen ba? And He said in His word sa book of Hebrews, He will remember our sins no more in Christ Jesus. Now, Pastor, sa atong time karon Pastor, kung masipya ta, pasayloon gyapon, yes, kanunay na available ang pagpasaylo sa Ginoo. Munang nag-provide ang Biblia sa versikulo 1 John 1 verse 9, if you confess your sins and God you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Na gyapon available karon na pagpasaylo nanuman we are now in Christ Jesus. Amen. Sana ato na masabtan. Nya unsa pa? Labaw sa tanan kaluwasan gikan sa guilt, punishment and penalty sa balaod labi na ang impyerno mo na pinaka-importante. But rather to Jesus who fulfill them for us kay gifulfill na ni Jesus. Ato na nang kanunay gin-emphasize diri. Second, ikaduha, we can stay joyful in our Christian life, immovable in our stand in conviction, and maging faithful or steadfast in the works of the Lord, knowing that the challenges and adversities are part of what we call what? Reality. Tulo ka arne, no? Reality. When you say adversities, apila diya, mga problema, mga pagsulay nato, mga sufferings usahay, mga kalisdanan, apila na diya. When you say adversities, alright? Pero kanang tanan, part lang na sa ilang ginatawag og reality. Even sa mga bata, mga batanon, mga sudyante, part po ng mga usahay, mawindang-windang kasi sa mga requirements, usahay, murag may stress ta usahay, sleepless night sa mga requirements. Sa tulad na siya, part na siya sa challenges sa kinabuhi. Kaya estudyante man. Pero later on, after ana, mayahay rin akong kinabuhi. Amen ba? Labi na sa mga nag-graduate na, makakita nagmain trabaho, sa sugod na mo ng lisod. Pero magkanugay, magkanindot na akong kinabuhi nato. Alright, my dear friends, do not be surprised. 1 Peter chapter 4 na siya, verse 12 magsugod. My dear friends, do not be surprised at the painful test you are suffering. So, klaro kayo, very clear. Ayaw daw katingala kung naay mga sufferings, naay mga pagsulay sa atong kinabuhi karon. Do you follow? Ayaw katingala, ingon si Peter. Kaya naagyon na, in fact, even sila kaniadto, na po siya mapagsulay. Sobra pagani. Limang ka ng panglutuson sila, kita gani karon nayahay na gani kay ta. Di ba, walay bawal sa ito, magbasag Bible, magsimba, magwali sa kalsada, way bawal, di ta pang dakpon, pero sila sa una, panglutuson sila. So that's why, ang pagsulti ni Apostle Peter, when you look at the context o ang background, yang sa chapter 4, makita nato nga sila gani kaniadto, grabe mga paglutos nila. Grabe ang ilang mga pag-antos tungod sa ilang pagtuo kay Jesus. Pero, wa sila may give up. Unya, wa sila may bulong na, yun si Peter, diri ay mong katingala. Nagyo na as though something unusual were happening to you. Rather be glad that you are sharing Christ's suffering. So imagine sa abang translation, but rather be joyful. Kaya nga naman, nakashare ta sa Christ's sufferings. Nakashare ta ba? Kaya si Jesus na ba, grabe ba yung sufferings? Layo na na ito ang mga sufferings karon. Amen? Unya, namatay si Jesus with exhaustion asphyxia. Meron palaman, no? Asphyxia. Exhaustion asphyxia, meaning nahugdan og oxygen ang iyahang heart, ang iyang respiratory system. Ang estudyante kasabutan. Nahugdan og oxygen. So munang nalumos siya. Anong nalumos siya? According sa study, nalumos siya tungod sa grabing emotional, psychological, mental, spiritual nga kanang depressed or distress tungod sa iyang giagihan. Ikaw daw dito katong gibuhat kay Jesus tanan gikan sa pagbunal-bunal hangtod dito padulong sa Golgota dito basta-basta nya kaning ato mga pag-antos sufferings karon gamay ra kay na siya, di ba? Sana ato ana masabtan.
Munang ingon si Peter, paglipay kamo kay naka-share mo sa suffering sa Jesus so that you may be full of joy. Oh, can you imagine after sufferings nagyoy uli unahan kalipay gid hapon. When his glory is revealed. Verse 14, happy are you if you are insulted. Nakapangutana ko ni kagabi isang ga-review ko ba nga malipayon nagyapon insulto man mi. Awayon pa mi usahay mana ba no? Usahay kana bitong mga estudyante usahay no, na mga classmate usahay nga, na mga usahay misunderstanding usahay mga kuan no, pero ingon sa dili happy are you if you are insulted. Imagine, because you are Christ followers. Basta importante nga tinuod jud ta nga nag-follow o tinuod ta na Kristo sa atong kinabuhi. Amen ba? Kay sila kaniadto kay experience sila ana. This means that the glorious Spirit, ang Holy Spirit na the Spirit of God, okay? So, magsabtan nato diri ang Spirit ginamin diri, ang Spirit of God, ang Holy Spirit is resting on you. Wow! So, but pasabot, kung naay mga paglutos, mga pag-antos, adversaries, sa mga pag-insulto sa isa toa, kaya anak mo na, bugal-bugalan ng mga Kristohanon doon sa hay. Labi na lang kung naka-experience mo anang pag-usimba na ta, mingon sila nga, apil amis pag-ampo, di naman gud may makakuan, may mga kay, wala karon, na si tawag ganit, hallelujah na magkakaroon na may ana ba no? May mga manana sa tuwa usahay. Unya, yapil lang miskuan kay kami di namin nasigo na simbahan kay taas na kayo mga sungay, may ana usahay ba. Pero dala murag pangutsya sa ato ba kay kasimba na ta kanunan. Experience ko na sa una, first 2 years na ko sa kong pag-alagad, at naluwas na ko, nagadala kong Bible baka na Domingo magawas ko. Experience ko na sa akong mga kaila silingan. Di ba? Pero sige lang, kay at least makita nila ang Espiritu sa Diyos na sa atong kinasuluran. Nag-manifest sa tua, indwelt by the Holy Spirit. And take note, ang Holy Spirit, wala ba na i-witness atong kaluwasan. Huwag mo na magpamatuod nga kita, tinuod na nga naluwas. Pinagi sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Yan, napod siya bunga, nag-manifest. Alright? Sa nato na masaktan. Verse 15, if you suffer, it must not because you are a murderer or a thief, or a criminal or a meddler in other people's affairs. However, if you suffer because you are a Christian, take note of this, tanawa ang contrast. Basta siguruha lang nga dili ta, wala ta nagbuhat o dili maayo, maunang nag-suffer ta. Siguruhan lang nag-suffer ta tungod kay Kristohanon ta, and don't be ashamed, ayaw kaulaw, but thank God that you bear Christ's name. Kay kita panganlan ko ta Kristohanon, atay Kristo. Ipangalan ta, di ba? Na bear nato ng pangalan ng Christ. Alright? Na nahimot ang Christian, dili tungod kay maayo ta buutan ta gasimba ta kanunay, may nampuon ta or anak ta Kristohanon, nahimot ang Christian because natay Christ sa atong kinabuhi. Amen ba? Kay natay Christ, that's why you are called Christian, kay natay Christ. Dili religion po. Alright? Sana to na masabtan. Alright? Next slide, Jack. So siguro lang yun nato sa grasya sa Ginoo nga kung naaman tay mga pagsulay, dili siya tungod kay naghimo tag dautan sama sa gi-enumerate ni Apostle Peter kaganina. Alright, usa to, natadya ato na lang atong isadsad nato. Next slide, Kuya Jack. Sa tong gi-enumerate na dito, pagpatay, pagpangawat, paghimo og dautan og krimen, pagsupak sa balaod trapiko sa atong time karon. Alright? Yeah, sa Romans chapter 13 verse 1 to 5, klaro ba diha nga we have to obey and follow and respect our governing authorities because they are ordained by the Lord. So para sa tuang mga drivers, ang uban bag-o lang nag-drive na, di ba? Kaya nanay mga lisensya. So, putante po na ulit na musupak sa balaod trapiko. Kaya nga naman, pag musupak ta sa balaod trapiko, kita mo na mag-suffer gyapon, madakpan ta. Unya, kung si TTMO ang makadakop, pila na, mga 500, tiupihan ta. Kung LTO, at barguhon atong lisensya, presa mo, papel pa, wapay plastic. So, dagang kay mga suffer usahay basta, di ta mo tarong og kanabitaw sa atong pagkinabuhi. Alright? Nya unsa pa pagsupak sa ginikanan mga young people nga naa diri, mga anak ang uban sa school sa likod. So, pagsupak sa ginikanan para sa mga batan-on karon. Kinsa pa mga batan-on karon dinhi. So, pag magsupak mo sa mga ginikanan, unya di mo minaw tambag, unsay sumpay kay sa Ephesians 6:1 baya, children obey your parents in the Lord. Klaro ba gyud na? Unya pag mosunod ta sa atong ginikanan, mutaas daw atong kinabuhi. Nya unsay sumpay? Sige, paliog, dili pagpaminaw sa tambag sa mga tawong Dios nun.
O mo itong i-share kaganina ni Kuya Joshua sa among sharing dito sa Alpha, nga where do you seek direction or guidance? Alright, so musik ta guidance, pinagi sa Biblia, of course, muna yung number one standard nato, ang Holy Spirit inside of us, and also sa atong mga godly friends, godly people around us. O ba na sa church, mga Kristohanon. O gusto na ko na iklaro sa inyo, mga batanon nga na dere, never seek guidance from unbelievers. O sa makitaan nga video, usbo na ko, never seek guidance and advices from unbelievers. Kay wa gyud gisulti nas Biblia nga magsika guidance sa unbelievers. Sa mga Diyos nun, ang gisulti sa Biblia. Kaya unsa isulti sa mga unbelievers, kung dito ka muadto magsik og guidance o advices. I hope inyohan ang nasabtan. Alright? So, dili ta kinahanglan maminaw sa tambag sa mga taong Diyos nun og sa mga tao nga concerned sa tuwa na ang mga verses. Sana tuwa nang masabtan. Amen ba? O labi na sa mga young people nga naa diri. Importante gyud kay na balik sa gamay, Kuya Jack. Dito sa tuang before ang last. Na dili sa pagsunod sa sarili kaysa kay Jesus as our standard. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Remember? Siya ang atong kamatuoran, siya atong standard sa atong pagkinabuhi. So dili natong sarili. And na may usahay mga mag-suffer ta because we have the tendency to follow our own desires. Remember, dili na kita ang master atong sarili. Nanatay new master si Jesus. So dapat ang sundon dili ang sarili, ang dili si Jesus as our standard, our example. Alright? Yeah, example to follow because si Jesus ato and our new master, Romans 6:14, for sin is no longer your master but Christ. Yeah, Galatians chapter 2 verse 20, it is not, ingon si Paul, it is I not who live, but Christ lives in me. Kasi Jesus naman nagakinabuhi sa atong kinasuluran. So atong sundon siya, dili ang sarili. And lastly, before I close, we can stay joyful in our Christian life. Atong oras alas 11 pa. Immovable in our stand and conviction, and steadfast in the works of the Lord when we learn that challenges and adversities are essential factors. Importante kaayo nga mga rason or factors for us to grow in our relationship. That's number 3, our relationship. Okay? To our Abba Father in heaven. Hallelujah. Sana ato anang masabtan. There are also opportunities for growth and maturity. Kinahanglan lang yun natay attitude and mindset like Jesus, kinaiya o mindset, panghuna-huna nga sama kay Jesus. Although di gyud ka ng 100% pareho gyud, pero at least nagadevelop siya ba, nagaprogress siya. Samtang nagapaduol ta sa Ginoo, ga-pray ta, gina-allow siya nga magkinabuhi, mag-perform, pinagi sa itong kinabuhi. Masama ra gyud gyapon ta sa iyang mindset o sa iyang kinaiya. To be like Christ man ang goal sa Christianity. Aron makapadayon ta, makalahutay ta. Philippians chapter 2 verse 5, your attitude should be the same of Christ Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes, kay namatay cloud of witnesses around us, ay mga nagatanaw ka nato, apil nato mga anak. So we have to fix our eyes upon Jesus. Kanunay tang ma-inspire, kasabot na ta anak. Alright? Sana ito na masabtan. We should always bear in mind, buta na ito sa una-huna, that we have the advantages. Because we are already, what? Redeemed. Naluwas na ta by grace. Klaro gina sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. It is by God's grace that you have been saved, not by works of the law. Klaro gina. But by God's grace. And unsa pa, advantage ta because we are children of God. Amen ba? Sana ato na masabtan in Christ Jesus. Galatians chapter 3 verse 26, for you are sons and daughters of God today in Christ Jesus. Can you imagine? You are sons and daughters of God. That's your position. That's your new identity today. And that's your new standing before God today. Anak, sons, and daughters of God. Sana ito na masabtan. And we have, unsa pa? Pati advantage because we have the authority and the anointing or gahom. Okay, from the Holy Spirit who is now dwelling and living in us. Sana ito ng masabtan. Na makita na sa Luke chapter 10 verse 19, 1 Corinthians 6:19, 1 John 2:26 to 27. You have authority and anointing from the Holy Spirit living inside of you. Ug ang Holy Spirit nagpuyo na gyud sa imong kinasuluran as believers, dili kay mohawa-hawa pa siya. Ako nagisgutan tong last Sunday kay importante kayo na
So di na kinahanglan dawaton nimong usab, di na kinahanglan tawagon kay nga naman ang Holy Spirit na nasa imong kinasuluran. I-allow na lang nato siya nga mag-manifest ang iyang fruits sa atong kinabuhi matag adlaw. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Alright, next slide, Kuya Jack. Sige. Napa ba? Napa Kuya Jack? Okay, dito na lang taman. So sana natin nakatunan karong adlaw. And I request everyone to please rise. And I hope, I pray nga ang kining mga mensahe nga naduhog nato karong adlaw makapenetrate po sa to sa tagsa ka kinabuhi. At the same time, share po nato ato sa uban. Always remember na nato matun-an dinhi ang purpose nato ani, of course, to edify each one, to edify ourselves, to let everyone grow in our relationship with God. Labaw sa tanan, kaya ang church, ang purpose ng church kay mupadayon man sa mga buluhaton ni Jesus. So sa atong pagpadayon, katanan natong matunan din sa church, ato pong i-share ngadto sa uban. Karong panahon na kinahanglan nata maging intentional sa atong pag-share sa mensahe sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo nga atong mga natunan sugad pa sa una ato karon. I-share nato sa inyong mga classmates, workmates in every opportunity na ihatag sa Ginoo kanato. And that's the purpose why we exist, ang church, para po makalungog ang uban may tungod sa good news na atong naangkon o mga luwas na tungod sa atong pagtuo kay Jesus. Ato po nang isulti ato sa uban. The Bible says, you will receive the crown of rejoicing or the soul winner's crown. Maging faithful tas pagsangyaw, pag-share sa good news about Jesus ngadto sa uban. Of course, unang-una sa atong family members, loved ones, circle of friends, best of friends. Now nato sila, and even sa ubang mga nason, tugutan sa Ginoo natin opportunity. Sama sa mga missionary. Ato nang buhaton mga igsoon. Father God in heaven, O God Almighty, once again, Lord, thank you sa inyong mensahe, inyong challenge ka namo kawalan. Na Lord, we have to stay joyful, immovable, and faithful in your words, Lord God. Kaya mo gitagana ka namo, ibutang nimo sa mga shoulder, Ginoong Diyos. Bilang parents, bilang mga believers, bilang imong mga anak, Ginoong Diyos, nga naay mga tao nagatanaw kanamo, Ginoo. Dili man sa sayon, pero Lord, aside kami nga imong tabangan o imong grasya, kanunay mag-overflow sa among kinasuluran sa among kinabuhi. O Lord, salamat kayo tungod kay kanunay may magmalipayon, kanunay may di matarog sa mga adversities sa kinabuhi, kanunay may maging faithful because ikaw, Jesus, mo perform. Ikaw, Jesus, mo magkinabuhi pinagi sa among kinabuhi. Lord, Holy Spirit, among bukang gialam, kanunay kang mag-manifest of the work sa among kinasuluran. Kada adlaw, karon, ugma, and beyond. Salamat kayo, Lord. Salamat sa tanan. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong grasya sa among tatagsa kang kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. And imong pag-ampog, ipasalamatan ka in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's people will say, Amen. Amen. Kanang kusog nga palakpa para sa Ginoo. Hallelujah. Please be